Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Araling Panlipunan, Grade 4 Quarter 1, Week 4, Day 1. At ang ating tatalakayin ay tungkol sa teritoryo ng bansa ayon sa Saligang Batas 1935. Mga bata, tingnan ang mapa at ituro ang kinaroroonan mo. Saligang Batas 1935. Noong naganap ang kasunduan sa Paris, hindi na isama ang mga pulo sa Batanes. Kaya ang Saligang Batas 1935 ay pinagtibay nito na saklaw at isama ang mga pulo ng Batanes bilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Bago natin talakayin ang Saligang Batas 1935, atin munang alamin kung ano nga ba ang Saligang Batas. Ang Saligang Batas ang kataas-taasang batas ng bansa at batayan ng lahat ng batas at opisyal na kautusang maaaring pagdibayin ng Kongreso at Pangulo. Kalipunan nito ng mga nasusulat na patakarang dapat sundin ng buong bansa. Itinakda ng Saligang Batas ang mga bagay na dapat gawin ng Estado at pamahalaan para sa mamamayan at ang mga tungkulin ng mamamayan sa Estado at pamahalaan. Isinasaad din nito ang mga bagay na hindi dapat gawin ng pamahalaan. Nang mapagtibay ng Pilipinas ang Batas Tidings-McDuffie, kaagad itinatag ang Kombensyong Konstitusyonal noong Hulyo 10, 1934. Naganap ang halalan para sa 202 delegado. Napili na Pangulo ng Kombensyong Konstitusyonal si Claro M. Recto at pinamunuan niya ang pagbuo ng Saligang Batas ng 1935. Nilagdaan ito noong Pebrero 19, 1935 at pinagtibay ito ni Pangulong Franklin Delano Roosevelt noong Marso 23, 1935. Sinang-ayunan naman ito ng sambayanang Pilipino sa isang plebisito noong Mayo 14, 1935. Ang mga nilalaman ng Saligang Batas ng 1935 ay halos mula sa Saligang Batas ng Estados Unidos, maliban sa pagkakaroon ng isang kapulungan sa lehislatura o yung tinatawag natin na Unicameral National Assembly. Ang mga ginagamit na batayan sa pagbuo ng Saligang Batas ng 1935 ay ang sumusunod: Saligang Batas ng Biak na Bato, Saligang Batas ng Malolos, Ulat ng 2 komisyon sa Pilipinas, Screwman at Taft, Batas Jones, Saligang Batas ng Mexico at Estados Unidos. Si Claro M. Recto ay ang napili na Pangulo ng Kombensyong Konstitusyonal. Siya rin ay pinamumunuan niya ang pagbuo ng Saligang Batas ng 1935. Ang mga nilalaman ng Saligang Batas ng 1935 ay halos mula sa Saligang Batas ng Estados Unidos, maliban sa pagkakaroon ng isang kapulungan sa lehislatura o yung tinatawag natin na Unicameral National Assembly. Sinikap ng mga Pilipino na makabuo ng Saligang Batas na katanggap-tanggap sa Pangulo ng Estados Unidos dahil ito ay isang proseso na dapat mangyari upang makalaya ang Pilipinas. Ang Saligang Batas ay nagtakda ng 3 sangay ng pamahalaan na magkahiwalay subalit magkakapantay ang mga tungkulin at pananagutan. Ang 3 sangay ng pamahalaan ay una, tagapagpaganap o executive. Pangalawa, tagapagbatas o legislative. At ang pangatlo ay ang tagapaghukom o judiciary. Ang tagapagpaganap o executive ay pinamumunuan ito ng Pangulo at ng Pangalawang Pangulo na inihalal ng kwalipikadong mga botante. Ang Pangulo ng Pilipinas ang siyang tagapagpaganap at puno ng bansa. Ang mga tungkulin at kapangyarihan ng isang tagapagpaganap ay ang mga sumusunod. Tagapagbatas o legislative. Ang Kongreso ng Pilipinas ang humahawak ng kapangyarihan ng tagapagbatas. Ang paggawa, pagsusog at pagwawalang bisa ng mga batas ang pangunahing gawain nito. Binubuo ng 2 kapulungan ang Kongreso.
ang mataas na kapulungan o senado at ang mababang kapulungan o kapulungan ng mga kinatawan. Tagapaghukom o judiciary. Ang Korte Suprema at mababang korte ang bumubuo nito. Ito ang mga karapatang magbigay ng interpretasyon o magpaliwanag sa tunay na kahulugan ng batas. Ang hukuman ang nagpapasya upang pangalagaan ang mga karapatan, buhay, ari-arian ng bawat mamamayan ng bansa. Sikapin mong ayusin ang mga titik upang mabuo ang wastong salita. Mayroon kang mababasang mga pangungusap bilang gabay upang madali mo itong masagutan. Isulat sa sagutang papel ang iyong sagot.
Day 2. Teritoryo ng bansa ayon sa Saligang Batas ng 1987. Mga bata, tingnan ang globo at ituro ang kinaroroonan mo. Marunong ba kayong tumingin ng globo? Ano kaya ang mga pinakadulong isla o pulo na nasasakupan ng ating bansa? Ngayon ay susuriin ang kaisipan sa paksang natalakay noong nakaraan. Isulat ang mga letrang SB kung ang kaisipan ay nagpapaliwanag na ang teritoryo ng Pilipinas ay nakasalig sa Saligang Batas at AB naman kung sa kasaysayan ng bansa. Sapat lang na nakalaan. Ang teritoryo ng bansa ayon sa Saligang Batas 1987. Isa sa mga batayan sa pagtukoy ng hangganan at lawak ng pambansang teritoryo ng Pilipinas. Nakatadhana sa Artikulo 1, Section 1 ng Saligang Batas ng 1987 ang hangganan at lawak ng teritoryo ng Pilipinas. Ang bansang teritoryo ay binubuo ng Kapuluang Pilipinas. Kasama ang lahat ng mga pulo at mga karagatang nakapaloob dito at lahat ng iba pang mga teritoryo na sa ganap na kapangyarihan o jurisdiksyon ng Pilipinas na binubuo ng mga kalupaan, katubigan at himpapawid nito. Kasama ang dagat teritorial, ang lalim ng dagat, ang kailaliman ng lupa, ang mga kalapagang insular at ang iba pang mga puok submarino nito. Ang mga karagatang nakapaligid, nakapagitan at nag-uugnay sa mga pulo ng kapuluan, maging anuman ang lawak at mga dimensyon ay naaanyong bahagi ng panloob na karagatan ng Pilipinas. Mula sa binasa natin, pag-aralan natin ang nilalaman ng Saligang Batas na ito. Una, tungkol saan ang nilalaman ng Saligang Batas, Artikulo 1, 1987, ang pambansang teritoryo. Ang sagot, ang pambansang teritoryo ay binubuo ng Kapuluang Pilipinas, kasama ang lahat ng mga pulo at mga karagatan na nakapaloob dito, at lahat ng iba pang mga teritoryo na nasa ganap na kapangyarihan o jurisdiksyon ng Pilipinas na binubuo. Pangalawa, ano ang nasasaklaw ng batas na ito? Una ay ang mga katubigan sa loob at labas ng bansa, at pangalawa ay ang kalupaan at kailaliman nito at himpapawirin. Pangkatin ang mga bata sa tatlo. Bawat pangkat ay magbibigay ng opinyon tungkol dito. Gaano kahalaga ang Saligang Batas ng Artikulo 1985, Artikulo 1 sa mga mamamayang Pilipino. Ang mga sumusunod na salita o parirala ay hango sa Artikulo 1 ng Saligang Batas 1987. Pumili ka ng body mo. Pipili kayo sa mga nasa ibaba ng inyong ipapaliwanag sa klase. Ngayon naman ay lagyan ng check ang patlang kung tama ang isinasaad sa pangungusap at X kung hindi.
Day 3. Ang pambansang teritoryo ayon sa doktrinang pangkapuluan or Archipelagic Doctrine, UNCLOS. Mga bata, pagmasdan ang mga larawan at sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Ang Pilipinas bilang isang arkipelago ay mayroong espesyal na batas at doktrina na nagtatakda ng saklaw at hangganan ng kanyang teritoryo. Isa sa mga mahahalagang prinsipyo na dapat pagtuunan ng pansin at pag-aaral ay ang doktrinang pangkapuluan na nagtatakda ng saligan ng teritoryo ng Pilipinas bilang isang kapuluan. Ang doktrinang pangkapuluan or Archipelagic Doctrine of United Nations Convention on the Law of Sea o UNCLOS ay isang prinsipyo sa batas internasyonal na nagtutukoy sa kapangyarihan ng isang batas sa pagkontrol at pangangalaga sa mga pulo at kapuluan sa kanyang teritoryo. Isa sa mahalagang aspekto ng doktrinang pangkapuluan ay ang pagkilala sa soberanya ng Pilipinas sa mga pulo at karagatan na nasa saklaw ng kanyang teritoryo. Ito ay nagbibigay ng legal na batayan at proteksyon sa bansa laban sa anumang pananakop o pag-angkin ng ibang bansa sa mga bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Taong 1985 hanggang 1960, isinulong ng mga delegado na lahat ng tubig na nakapaligid sa pagitan at nag-uugnay sa mga pulo ng kapuluan, maging anuman ang lapad o lawak ng mga ito, ay sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Upang mapanatili ang archipelago theory, isinabatas ito ng Kongreso ng Pilipinas noong Setyembre 17, 1961 sa pamamagitan ng Republic Act No. 3046 or Defining Philippine Territorial Sea Baseline, kung saan ito ay naglalaman ng mga probisyong hinggil sa pagtatakda ng saklaw ng teritoryo ng Pilipinas sa aspeto ng karagatan at territorial sea nito. Amyendahan ito noong Setyembre 18, 1968 sa pamamagitan ng Republic Act No. 5446 or yung Amendment to Republic Act No. 3046 on Philippine Territorial Sea Baselines, na naglalaman ng mga detalyadong paglalarawan at pagtukoy ng baselines o hangganan para sa territorial sea ng Pilipinas, kabilang ang mga latitude, longitude, azimuth at distansya sa pagitan ng mga pangunahing lokasyon sa bansa. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay patuloy na nagtataguyod ng kanyang teritoryo at hangganan sa pamamagitan ng mga batas, kasunduan at internasyonal na ugnayan. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa kasaysayan ng teritoryo ng Pilipinas hanggang sa kasalukuyan, mas maiintindihan natin ang kahalagahan ng pagiging isang soberanong estado at ang pangangalaga sa ating bansa laban sa anumang banta at teritoryo at soberanya. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na mga tanong.
Day 4. Kahalagahan at layunin ng doktrinang pangkapuluan sa bansa. Mga bata, magtala ng saloobin o opinyon tungkol sa mga paksa. Isulat ito sa patlang na nakalaan pagkatapos ng pahayag. Noong Disyembre 10, 1982 ay dinaos ang isang mahalagang pulong ng mga kaanib ng nagkakaisang bansa sa batas pangkaragatan sa Jamaica. Sa pulong na ito ay pinagtibay ng 130 na bansa ang kasunduan hinggil sa mga batas na may kinalaman sa teritoryong pantubig ng mga bansa. Ilan sa mga napagkasunduan ng UNCLOS ay ang mga sumusunod. Una, pinagtibay ang doktrinang pangkapuluan o Archipelagic Doctrine. Ayon sa doktrinang pangkapuluan, kabilang sa teritoryo ng Pilipinas ang mga sumusunod. Kapuluan ng Pilipinas, lahat ng pulong pag-aari nito. Mga bahaging tubig na sakop ng guhit na nagdurugtong sa pinakalabas na bahaging pulo. Kalawakan sa itaas, ilalim ng lupa, ilalim ng dagat, mga yamang matatagpuan dito. Ang pagsasabatas ng bansa sa nasasakop nitong teritoryo ay nakatutulong sa kaligtasan nito. Kung hindi titiyakin ng bansa ang lawak at ang sakop ng teritoryo nito, magkakaroon ng suliranin tungkol sa kaligtasan at katiwasayan. Ilang maaring suliranin ay ang mga sumusunod. Pangalawa, pinahaba ng 12 nautical miles ang dating 3 nautical miles bilang hangganan ng teritoryo sa palibot ng kapuluan. Pangatlo, inaprubahan ang Exclusive Economic Zone or EEZ na nagsasaad na ang isang kapuluang estado ay may jurisdiksyon hanggang sa 200 nautical miles mula sa batayang guhit kung saan sinukat ang territorial sea.
Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!